Si Sophie ay isang talented sa lahat ng bagay. Bata, matangkad, para siyang isang modelo. Ngunit mataas ang ambisyon nito. Hinimok ng kanyang pangarap na tustusan ang kanyang pamilya at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa mundo ng negosyo. Si Vince ay hindi matawaran ang kagwapuhan. Mabait ngunit nagtatrabaho lamang bilang isang social worker, inialay ang kanyang buhay sa pagtulong sa iba at lubos na naniniwala sa kapangyarihan ng pagmamahal at koneksyon ng tao. Si Jackson ay solong anak, isang mayaman, matagumpay na entrepreneur na nag-aalok kay Sofia ng marangyang buhay, seguridad sa pananalapi at ng pagkakataong makamit ang kanyang mga layunin sa buhay. Noon pa man ay nangangarap si Sofia ng magandang buhay. Lumaki sa isang maliit na bayan kung saan ang kanyang pamilya ay nagpupumilit na mabuhay. Ipinangako niya sa kanyang sarili na isang araw ay tatakasan niya ang ikot ng kahirapan. Matapos makapagtapos ng mga nangungunang karangalan sa paaralan ng negosyo, lumipat siya sa lungsod kung saan nakakuha siya ng trabaho sa isang prestihiyosong kumpanya. Ang kanyang pagsusumikap ay nakakuha ng pansin sa mga mata ni Jackson, ang CEO, solong anak ng kilalang negosyante na humanga sa kanyang tiyaga at katalinuhan. Sa pag-angat ni Sophie sa corporate ladder, nagsimula siyang maakit ang atensyon ni Jackson, hindi lamang bilang isang empleyado kundi bilang isang potensyal na kasosyo. Si Jackson ang lahat ng iniisip ni Sofia na gusto niya, mayaman, maimpluwensya, at may kakayahang mag-alok sa kanya ng pinansyal na seguridad na dati niyang hinahangad. Nang magsimulang ligawan siya ni Jackson, natagpuan ni Sophie ang kanyang sarili sa isang sangang daan. Nakikita niya ang isang kinabukasan kung saan siya ay nakatira sa isang marangyang penthouse, dumadalo sa mga high society event at magandang suporta para sa kanyang pamilya nang walang pag-aalala. Habang nagtatrabaho si Sophie isang gabi, nakilala niya si Vince, isang social worker na bumisita sa kanyang opisina para mag-organisa ng isang charity event. Si Vince ay iba sa sinumang nakilala ni Sophie. Pinapanood niya habang nagsasalita si Vince tungkol sa gaganaping charity event para sa mga mahihirap. Sa kabila ng kanyang mababang loob, si Vince ay mayaman sa kabaitan, simpatiya, at pagmamahal. Pagkatapos ng ginagawa ni Vince, lumapit ito kay Sophie ng may paghanga. At mula noon ay nagparamdam na si Vince ng kanyang hangarin sa dalaga. Nagsimula na silang lumabas-labas, kumakain sa mga simpleng restaurant. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga hinaharap, biglang sumagot si Vince. Ako ang pangarap ko, yung wala nang maghihirap. Lahat ng mga bata ay makapag-aral para magkaroon sila ng buhay na maganda. Nakikinig lang si Sophie habang nagsasalita si Vince. Lumaki akong kapos sa buhay, Sophie, kaya passion ko ang tumulong at dito ako nakakita ng tunay na kaligayahan. Titig na titig si Sophie kay Vince, naglalaro sa kanyang isipan na paano na ang magiging buhay niya kapag ito ang makasama niya. Magdamag na hindi na nakatulog si Sophie, mahal niya si Vince pero paano na ang future niya, ang mga pangarap niya? Kinabukasan sa opisina, habang tahimik na nagtatrabaho si Sophie, ay biglang dumating ang sekretarya ng kanyang CEO na si Jackson at may dala itong bulaklak. Sophie, pabigay ni Sir Jackson, pasimangot nitong abot. Nagulat man si Sophie ay alam naman niyang may gusto sa kanya ang boss niya. Kung gusto man na matawag iyon. O baka naman gusto lang siya nitong ibilang sa mga naging babae niya at iniwan din. Si Jackson, na alam ang koneksyon ni Sofia kay Vince, ay nag-propose sa kanya, nag-aalok sa kanya, hindi lamang ng kanyang pag-ibig, kundi pati na rin ang posisyon ng COO sa kanyang kumpanya na nangangako sa kanya ng isang buhay na marangya at kapangyarihan. Sa kabilang banda, batid ni Vince na hindi niya kayang makipagkumpetensya sa kayamanan ni Jackson. Sinabi lang niya kay Sofia na mahal niya ito nang huling kumain sila at nag-ikot-ikot sa isang parke. Malalim na nag-isip si Vince, mahal na mahal niya si Sophie, ngunit hindi niya kayang ibigay ang kayang ibigay ni Jackson, ang marangyang buhay. Buo na ang kanyang pasya na hindi na niya gagambalain pa si Sophie. Gusto lamang niya itong makita sa huling pagkakataon. Malungkot siyang nakaabang sa labasan ng trabaho nito. Matagal na siyang nakatayo, ngunit walang Sophie na lumalabas. Hanggang sa may magarang sasakyan na papalabas ng parking. Tiningnan niya itong mabuti at kita-kita niya na si Sophie ito at si Jackson ang CEO.
Nakayukong naglakad papalayo si Vince. Sa loob-loob niya hindi na pala nito kailangan magpaalam. Nakalimutan na siya ni Sophie. Ang hindi alam ni Vince, pasimpleng nakita siya ni Sophie na nakatayo. Gustong-gusto niya itong yakapin, bumaba sa sasakyan ni Jackson ngunit pinigil niya ang sarili para sa kanyang ambisyon. Magmula nang naging sila ni Jackson ay biglang tumaas ang tingin ng kanyang mga kaopisina. Pili dito, pili doon. First time niyang namili ng mga damit na hindi tumitingin sa presyo. Halos araw-araw ay nasa department store si Sophie. Nabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Lagi siyang kasama ni Jackson sa lahat ng gatherings. Naghihinala tuloy siya na baka totoong mahal din talaga siya ni Jackson. Baka hindi totoo yung balitang panakip, butas lamang siya. Na ng araw na niligawan siya ni Jackson ay ang araw ng breakup nila ng kanyang childhood girlfriend. Malakas ang bali-balita, pero binaliwala ito ni Sophie. Pagkatapos ng 2 buwan, biglang nagpaalam si Vince na meron siyang 1-week business meeting abroad. Ang buong akala ni Sophie ay kasama siya. Masaya siyang nagliligpit kasama ang mga gamit niya nang mapansin ni Vince. Sophie, bakit kasama ang mga gamit mo? Sinabi ko bang kasama ka? Huwag kang ang tanga-tanga. Nagulat si Sophie sa sinabi nito. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang mga damit sa maleta at iniwan lamang ang kay Jackson. Sophie, magmula ngayon ay hindi ka napapasok sa opisina. Dito ka lang sa bahay. Pinaligpit ko na ang mga gamit mo at dadalhin dito ng driver mamaya. Bubukas sana ang bibig ni Sophie para magtanong. Mabilis na nagsalita si Jackson. At wala kang karapatang magtanong. Tibayan naman ang pangarap mo, ang tumira sa malaking bahay, marangyang buhay. Jackson papuntang Japan. Inabutan siya nito ng credit card. Ayan, mag-shopping ka, ayaw kong abalahin mo ako habang nasa abroad. Mag-uusap tayo pagbalik ko. Sabay pinaharurot nito ang sasakyan. Hawak ni Sophie ang card, halos lahat ay nabili na niya. Ano pa ba ang kailangan niya? Doon niya na-realize na may katapusan din pala ang lahat. Tinawagan niya ang kanyang pamilya para kamustahin. Wala ang mga ito sa bahay nila, nasa Boracay ang mga ito at nagbabakasyon. Ito ang pangarap ni Sophie, ang maging mayaman, masuportahan ang pamilya. Sa halip na mag-shopping ay inabala niya ang sarili sa pagtanim ng mga bulaklak paikot ng bahay. Naisip niya na magbago na siya para kay Jackson. Ipakita niya ditong hindi naman pera lang ang gusto niya. Gusto niya rin ng masayang pamilya. Gabi na habang nagpapahinga si Sophie, biglang tumawag ang kaibigan nito na nagtatrabaho sa catering services. Bakit napatawag ka ng ganitong oras? Ang tanong niya kay Beth. Sophie, ang boyfriend mo, si Jackson, nandito kasama ang mga barkada, man's night out, at naririnig ko na kasal ni Jackson sa susunod na buwan. Kaya nag-party-party sila ngayon. Hindi nakasagot si Sophie sa kabilang linya. Hindi siya makapaniwala. Paano nangyari iyon? Ang buong akala ni Sophie ay nasa abroad ito for company meeting. Agad na kinuha ni Sophie ang address kung nasaan si Jackson. Nangako ito kay Beth na hindi magpapakita sa nasabing grupo. Dahan-dahang lumapit si Sophie sa pintuan at idinikit ang mga tenga nito. Naririnig pa niya ang halakhakan sa loob. Parang bulkang sumabog nang marinig niya na sinabi ni Jackson. Sabi ko sa inyo kahit sinong babae, pera lang ang katapad. So pare, talo kami sa pustahan ng sabay na sabi ng mga kaibigan ni Jackson. Sabay-sabay na nag-abot ng pera ang mga kaibigan ni Jackson na napanalunan niya. Naglakad si Sophie palabas ng gusali. Bakit nga ba hindi niya naisip iyon? Matagal siyang nagtrabaho sa company ni Jackson, halos 7 taon. Bakit kung kailan nanligaw sa kanya si Vince ay saka sumingit ang kanyang boss? Naging bulag si Sophie dahil sa kanyang mga pangarap. Sa kanya naisip na saan na kaya si Vince ngayon? Kamusta na kaya ito? Isang tahimik na iyak na lamang ang kanyang nagawa. Saktong dating ni Jackson ay nakatayo si Sophie sa pintuan, nasa tabi nito ang maleta. Bago nakapagsalita si Jackson ay inabot ni Sophie ang card. Ito ang card mo. Kung ano ang dala ko pagpasok sa bahay mo, ay iyon lang din bitbit ko paalis. Pasensya ka na, lahat ng pinamili ko, andun sa kwarto. Ikaw na ang mag-dispose. Alam ko na ang lahat na pinagpustahan niyo lang akong magkakaibigan, wala kang dapat ipaliwanag. Pansamantalang nanuluyan si Sophie sa bahay ni Beth. Nagbalik ang lahat ng alaala sa kanya. Nasaan na kaya si Vince? Pumasok sa isip nito. Hanggang sa nakita na lamang ni Sophie ang sarili na nagtatrabaho sa isang charity. Totoo ang mga sinabi ni Vince noon.
Hindi mabayaran ang kaligayahang maramdam mo kapag nakikita mong masaya ang mga tao na nangangailangan ng iyong tulong. Araw-araw ay iyon na ang naging activity ni Sophie. Hanggang sa isang araw ay may isang bata na lumapit sa kanya at nagbigay ng bulaklak at may mensahe. Binabasa niya ito. Sophie, napakaganda mong tingnan habang nakangiti na nagpapakain sa mga taong nakatira sa kalye. Napangiti si Sophie at nag-isip kung kanino galing, mabilis na tumakbo ang batang nag-abot nito sa kanya. Kinabukasan umaga pa siya, may bitbit na mga box na ipapamigay sa kalye. Laking gulat niya nang may mga hawak na bulaklak lahat, ang mga naghihintay ng rasyon. Nakangiti sa kanya. At sabay-sabay na inabot ito sa kanya at sabay-sabay na nagsalita ng lalo kang gumaganda kapag nakangiti. Kilig na si Sophie. Nasa isip niya kasi na kay Vince ito galing. Tumakbo pa ng ilang araw. Halos araw-araw ay may bulaklak siya mula sa mga taong tinutulungan niya. Halos lahat ay ayaw naman magsalita kung kanino galing. Hanggang sa naisipan ni Sophie na dalawin ang mga taong ito sa gabi. Mabilis siyang naglakad. Nagulat siya sa nadatnan. Mga taong nakapaikot, nasa gitna ang gwapo at matangkad na lalaki. Aura pa lang nito, alam niyang si Vince iyon. Narinig niyang nagsalita ito. Bukas ng umaga, bigyan niyo ulit ng bulaklak si Sophie at huwag niyong sabihin na sa akin galing. Sabay-sabay na tumango ang mga taong nakapaikot sa kanya. Biglang lumabas si Sophie. Hindi na kailangan, Vince. Mas gusto kitang makita kaysa sa mga bulaklak. Napalingon si Vince. Halos maiyak itong nakatitig kay Sofia. Si Sophie na ang tumakbo at yumakap kay Vince. Alam mo ba, Vince, noong una sinadya kong sumali sa charity work, baka sakaling makita ka ulit. Pero kalaunan ay nagustuhan ko na. Totoo ang sinabi mong masaya nga kapag nakakatulong ka sa kapwa. May sasabihin ako sa'yo, Sophie. Hindi naman ako lumayo, alam ko ang lahat na nangyayari sa'yo. Alam ko din na pinagpustahan ka lang ni na Jackson. Kaklase ko si Jackson nung high school, kilalang kilala ko siya. Gusto ko lang makita ng sarili mong mga mata. Gusto kong magising ka ng kusa. Ano pa man ang nangyari sa'yo, handa akong tanggapin ka ng buong buo. Mahigpit silang nagyakapan. Naintindihan si Sophie ng kanyang buong pamilya. Na-realize nila na hindi bank account ang anak nila. May maganda ng trabaho ang ama nito. Kaya na nitong suportahan ang pamilya. Sinabihan siya ng kanyang ina, "Anak, nagpapasalamat kami sa lahat ng tulong mo. Asikasuhin mo ang sarili mo, hangad namin ang iyong kaligayahan." Taon nang lumipas, minsan naalala pa din ni Sophie ang mali niyang desisyon at pinagsisihan niya iyon. Nanghihinayang lang siya na dapat ay noon pa siya masaya. Kumikinang ang kanya mga mata habang nakikita ang asawang si Vince na nag-aayos ng bakod ng kanilang simpleng bahay. Nakatitig siya dito nang biglang lumingon si Vince. Huling-huli siya. Nagkatawanan sila. Lumapit ulit si Sophie at nagsalita ng, "Thank you. At I love you."